Ayan, good morning mga kaswelo, maayong buntag. Ayan, alas 4:30 mga kaswelo ng madaling araw. At ito na naman po ako lumulusong, palusong na sa bukid. Maaga po ako ngayon mag-ikot-ikot sa aking mga alaga dahil meron akong gagawin ngayong umaga. Magtatanim ako ng kalabasa. So maaga nating ipastol yung ating mga alaga para pagbalik ko mamaya busog na sila. Good morning, may buntag. Losong ulit mga silo sa bukid. Pastol ko yung mga kalabaw. Yung kalabaw ang importante, makakain ang gusto kasi ibabad ko kasi sila. Bago natin ibabad, busog sila. So yan ang buhay magbubukid mga kaswelo. Kinakailangan lumusong sa bukid ng madilim-dilim pa para marami-rami ang magawa, marami-rami ang magampanan. Unahin ko si Clark, Victoria at si Jason, tapos yung mga baka, tapos pagputok ng liwanag palaka kasi hindi palaka yung ating meron pa hindi palaka yung ating pakay ngayon. Pagputok ng liwanag mga kaswelo ay makapagpakain ng baboy. Katapos magpakain ng baboy, diretso na ako dun sa pagtamnan natin ng kalabasa. At yun nga po mga kaswelo, kagabi ay umulan po. Basa yung lupa, masarap magtanim. Tama magtanim. Tapos yung traktor, makapag-traktor sila dahil umulan kagabi malakas. Okay. Good morning. Maayong buntag sa tanan. Yan, kain ng kain mga balikdik. Mabilis lumaki para mabigat. Okay, may tubig na, malinis na, may pagkain na. Batse na tayo. So ayan po mga kaswelo, nakapagpakain na tayo sa baboy. Ang baka kalabaw na lagay na natin sa pastulan. Ayan, medyo maliwanag na. Ako ngayon diretso na sa pagtanman natin ng kalabasa. Kasi target ko ngayon na matanim ko lahat yun. Sana matanim ko lahat bago pumutok yung araw or minute ba. Sa update ni Mrs. wala pa akong update kung nasa na sila ngayon. Hindi ko alam, baka naglubat yung kanilang cellphone. Nag-chat siya sa kagabi, hindi ko rin nabasa gawa ng maaga akong pahinga kagabi. Maaga ako nagpahinga dahil maaga nga rin akong lulusong sa bukid. So, hintay lang ako ng update kung nasa na sila. Baka nandun na sa arayat niyan o biyahe na. Okay. Yan, habol kong matanim lahat at para pagkatapos pastol yung kambing. Kung hindi kaya sakatihan ko na lang at mamayang hapon ulit yung pastol. So ganun po mga silo ang mangyayari. Ang target ko ngayon talaga ay matanim yung isang tray na kalabasa. Okay, punta na ako dun. Okay na ako sa mga alaga. Yung kambing mamaya na yun pagtapos ko sa tanim ng kalabasa. Tara. Punta tayo
tayo doon sa kalabasa. Tanim tayo. Dito na tayo sa ating pwesto. At nandito na rin yung ating partner nito, former kapitan. Good morning! Hey! Ano na ulit? Budlong. Ayaw na, guna dito. Ha? Guna. Balik nga dugan human meeting. Naon sa nuan? Medyo na kagubot gamay pero okay na, sitol na. Mamalit na sila ron. Di man garden tanan. Dito tayo mag-umpisa sa gilid. Kaya mga sula, wala nang paligoy-ligoy pa. Tanim ko na ito agad mga sula para maraming ating mga tanim. Dito ako mag-umpisa. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi pa nga na tuloy ni John Ray dahil malis nga sa kapon. Ngayon ito ipatuloy doon banda. Sige, let's go. Time lapse muna tayo mga sula. Time lapse video muna para diretso tayo.
Subo muna ako mga swelo ng itlog ng nilaga. Sausaw natin sa asin para may laman yung tiyan. Kaya itanim ko ito lahat bago ako umalis dito. So nakadalawang tudling na ako mga swelo. Ayan. Nilagang itlog. Kung natamnan ko ito lahat yung 5 tudling, saka na natin balikan yung mga kalabaw para maibabad. Lasite pa naman. Naghihintay pa ako sa update ni Mrs. Hindi sila makontak. Ay, ito na. Oo, nakakarating na daw sila ngayon pa lang. Ay, kanina pa pala madaling araw sila dumating sa Arayat. Yan, thank you Lord at safe sila nakarating sa Arayat. Tanong natin. Mag-almusal muna akong nilagang itlog. Kakagising lang pala nila. So kanina madaling araw daw sila dumating sa Arayat. So kakagising lang nila kaya pala hindi nag-reply. So panatag na po ako dito mga kaselo. Dahil na may update na, nasa Arayat na sila, Mrs. and CJ. So, nag-aalmusal din yata sila ngayon. Sabay kami nag-aalmusal, magkalayo nga lang. So panatag na ang kalooban ko nito mga swilo dahil mayroon na update ba kahapon at kagabi. Kanina madaling araw hindi ako mapakali. Okay na, balik na ako sa pagtatanim. Alas 7:30 na pala. Sige, 7:30 siguro mga 8:30 tapos na ako dito. At meron pang tutulingin na yun pa kalahati pa si Donre. Kaya na nga tinatanim mga swelo. Ito hindi pa ito na kulang pa. So ito munang 4 ng aking matamnan ngayon. So tapos na ako sa 2 tuling. So dito na ako sa pangatlo. Ayan, yung mga tinabawa sa isang tree. Ayan siya okay. Ayan, pagitan na yan hanggang dun. Ayan. Sana mabuhay sila, sana tuloy-tuloy ba, sana mag-click yung aming plano dito ni Ramon. Sana po Lord. Dito tapos na rin ito, yun diba, hanggang dun yan. Okay, so ang mangyayari nito tuwing umaga nandito tayo at hapon. Yan. Ay, meron tayong taniman din Okay, magtanim na ako mga silo para agad matapos.
Yan, medyo matagal-tagal lang mga sulo kasi pinipino po pa yung pagtamnan talaga ng kalabasa. Pinipino pa yung lupa. So, hindi na ano yung tayo ng kanding. Nagaw na sa oras. Wala kaming mautusan yung Ramon na maghakot doon. Medyo may kalayuan din yung aking kambingan. So ano na lang, abunuhan na lang namin ito kapag nabuhay na siya. Yan, may-abuno naman. Baka pa na lang ng abuno talaga. Total ano, makapal yung lupa dito, you know. Yan. You know. Ito yung ating pinunla nung nakaraan. Ngayon, tanim na. Diin para pag hamangin di matumba, tapos tabunan bagya para tibay siya. Baka pang una lang ng abono to. Tapos ito yung ating sukatan, 2 meters. Okay, nakatatlong tudling na tayo mga kasuelo. Meron naman kaming ulam ano, manok. Magluto na naman kaming manok nito. So makakasave na naman po ako ulit nini. Ay dito naman ako mananghalian nito dahil ako ang tagapagluto. So pinagdala pa ako ni Ramon ng almusal. Almusal muna tayo. So hindi na ako uwi sa bahay nito para kumain pa. Pinagdala tayo. Pagkatapos ito, tapusin ko na yung sa pangtudling. Tapos balik ako dun sa mga kalabaw para ipaswimming. Tingnan natin yung oras. Time check tayo. Alas 8 sakto, oh, di ba? So 30 minutes pa matapos ko na yung isang tudling. So 4 na tudling ang ating matanim ngayong araw, ngayong umaga, bago natin ipaswimming yung mga kalabaw. So almusal na tayo habang almusal dito. Yun o, may kanin at ating ulam. Wow, litson sa kagisang corn beef. Litson paksi yata ito. May isang hiwang litson, o hindi ko alam ano ba yun. Tsaka corn beef. Almusal muna tayo. Okay, almusal muna yung magsasaka. Tapos maya magluto tayong ulam nini, tanghalian. Dahil meron din siyang inutusan dito tao, nagtanim doon ng ano, ng ampalaya. Bumawa ng balag ba sa pagtanim ng ampalaya. Almusal muna ako din. Kain tayo mga kasulo, mag-almusal tayo. Alas 8 na. Habang nag-ano ako dyan, nagtatanim, may pumuntang tao din eh. May naghahanap daw ako sa akin doon sa bukid sa kabila. Gustong bumili yata ng kambing. So wala silang maabutan dahil nandito nga tayo. So, sinabi lang nila na nandito ako. Baka daw pupunta dito yun. May gustong bumili. Meron na akong bayar, 2. Meron pang gustong bumili. Wala na tayong available. Meron malaliit pa. Kung gusto nilang bilhin yun, di bigay natin yun. Kasi dumididi pa eh.
Tara, almusal man tayo. Mamaya magluto tayong ulam din eh. Tapusin ko lang ito. Tapos magpa-swimming sa kalabaw. Tapos magsasakatin na lang ako para dun sa kambing. Ganon pa rin ang proseso. 2 basket. Tapos mayang hapon doon ko na lang bitawan. Back to work na, back to work. Si Dagol nag-prepare na ng pagtamla ng palaya. Ano, ganda ng tamla ng palaya oh. Ang daming tulos. Ano? Maghukay na sa pagtamnan. Yung area dito sa gulayan palaya, pipino, okra, pichay, opo at patula. May Chinese kangkong, may alokbati, may kamatis, sili, bell pepper. Tapos sa gilid may mga langka. Ayan dito tayo sa ating project, Kalabasaan. Aking project dito. Yan yung kita yung green na yan, hindi pa natudling mula doon. Tapusin ko na ito para ibabad na yung kalabaw. Set up na si John Ray sa kalabaw niya. Magtudling sa patuloy dito. Ako na may magtanim pang-4 na tudling ito. Tara. Sa mga kaswil pinagpaliban ko muna yung ating pagtanim. So naka-4 na tudling na ako dahil mainit na. Mamaya na namang hapon ako ipagpatuloy. So, nag-init muna ako ng tubig dito kaya maglilinis tayo ng manok. Magluluto na naman tayo nito ng manok nito. Tapos habang nagpapakulo ako rin papatingin ko lang dito sa isa pang tao dito kay Dagol. Puntahan ko lang yung mga kalabaw para i-swimming, ibabad ba. Tapos balik tayo dito para anuhin yung manok. Ano nga pala, magsasakati pa pala ako ng ng 2 basket na damo para doon sa kambing. Saka tayo bumalik dito. Meron na mga dito. Nandiyan naman si John Ray, pinagpahinga na rin niya yung kalabaw, binabad niya. Okay. So ayan po mga kaswil, voice over muna po ako kasi hindi tayo makaka-copyright po ako kasi nagbibideo kasi sila dyan habang nagluluto tayo. Yan, meron palang dumating na bisita din dyan. Kaya ayan, nag-video kasi sila ni Ramon at saka yung katulong niya, yung babae na yun.
So habang nagluluto tayo, nakikinig tayo ng kanilang mga music. Kaya ano lang, voice over muna na maka-copyright. At nagluluto na nga po pala ako dyan, nagigisa na tayo. So ganun pa rin, sinabawang manok na native ang aking niluluto dyan. At nag-ihaw din si ating partner na si Ramon ng isda na malaki, yellowfin. So ang aming ulam ngayon sa tanghalian, tinulang manok na native at saka inihaw na isda, yellowfin. At siyempre mga kusilo, testing din tayo kung kakanta dito habang nagluluto tayo. Dahil gusto ko yung kanta mga kusilo. At ayan, ipinasa ko na sa aking partner si Ramon yung microphone. Baka tuluyan na po ako talagang maka-copyright. Testing lang po yun kung kaya ko ba yung kanta na yun. Medyo mataas pala at pumiyok din ako ng so, tuloy ko lang itong aking pagluluto din eh. Sobra ganit, ayuan pa yung sa netpeng. Nagpa-jinjin man sila. At katapos namin kumain mga sila ng tanghalian, dito muna ako sa pwesto ko sa Doyan para magpahinga, mag-relax at magkwento-kwentuhan. At hanggang dito na lang po muli ang ating vlog mga kasilo. Maraming salamat po sa inyong laging pagsubaybay sa aking buhay-buhay dito sa Baybay. Hanggang sa muli.
Paalam po muna mga kaswelo.